Pinuna ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III ang iminungkahing timetable para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, na tinawag ang ilang buwang pagkaantala na isang paglabag sa panawagan ng konstitusyon para sa agarang paglilitis. Sa isang panayam, nagpahayag si Pimentel ng pagkadismaya sa 4 na buwang lag hanggang sa iminungkahing pagsisimula ng paglilitis noong ika-30 ng Hulyo, na nagsasaad na nabigo itong matugunan ang kinakailangan ng konstitusyon para sa paglilitis na magpatuloy, kaagad. Habang kinikilala ang pangangailangan ng mga preliminaries tulad ng pre-trial at ang pagtanggap ng pleadings, ikinalungkot ni Pimentel na maaaring gamitin ang break upang simulan ang paglilitis. Sa ilalim ng iminungkahing timetable ni Senate President Francis Escudero, ang impeachment proceedings ay magsisimula sa isang impeachment complaint sa ika-2 ng Hunyo, na susundan ng mga pagdinig, pre-trial at procedural matters bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis sa ika-30 ng Hulyo. Ibinunyag ni Pimentel na inimbitahan niya si Escudero sa Marikina noong Biyernes para sa isang dialogo sa mga Bicolano at nakausap ito sa sideline tungkol sa kanyang panawagan para sa isang all-senator caucus. Sinabi ni Escudero kay Pimentel na hindi sinusuportahan ng mayorya ng mga senador ang kanyang panawagan para sa isang caucus para lamang talakayin ang impeachment ni Duterte, na ipinaliwanag na maraming mga senador ang nasa ibang bansa o abala sa kanilang mga re-election bid. Maaari po bang panagutin si Torre sa kanyang ginawa? Maaari po ba siyang makulong dito? Oo, definitely. Kakailangan na dapat sana na alam niya na bago niya i-implement yung warrant, hindi yan Bible na kailangan mo i-implementa kaagad. Kailangan mo muna yan ipa-confirm sa korte. Dito sa atin, under Rule 39, Section 48 of the Rules of Court. Kasi si General Torres, sinortcut lahat Parang ginawang Bible yung natanggap niya na information and implemented it right away. Pati yung Miranda rights, mali din yun. Kulang yung mga recitations niya because he is not only enforcing a local warrant, no? He is allegedly enforcing an international warrant which followed international law. Attorney, just in case lamang po, sabihin po ng Supreme Court na meron talagang problema sa pag-aresto, maaari po bang panagutin si Torre sa kanyang ginawa? Maaari po ba siyang makulong dito? Oo, definitely. Kasi nga po, dapat kung ikaw ang mag-enforce, no? Wala pa ngang formal written request Walang written request Hanggang ngayon walang written request. Wala ring formal red notice talaga, no? Dapat kung ikaw ang inatasan na mag-implement, alamin mo yung mga rules of procedure kasi hindi ito Philippine Rules of Procedure. ICC Rules of Procedure nito. Kailangan nga dapat na alam niya yung Article 59, no? Kailangan alam niya yung Universal Declaration of Human Rights, Article 8, Article 9, which requires that the accused should be brought to the nearest competent judicial authority. Dapat alam niya yung Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights na dapat mapunta kaagad sa korte para makapag-assert sa kanyang rights yung dinakip, no? At saka kailangan na dapat sana na alam niya na bago niya i-implement yung warrant, hindi yan Bible na kailangan mo i-implementa kaagad. Kailangan mo muna yan ipa-confirm sa korte. Dito sa atin, under Rule 39, Section 48 of the Rules of Court. Kaya nga yung mga annulment na yan, yung mga divorce na yan, no? Court order yan, let us say, doon sa Japan. Court order galing doon sa Netherlands or sa any court allowing divorce. Hindi mo yan effectively bigyan ng legal effect dito sa Pilipinas. Mag-file ka pa ng petition doon sa RTC, ipa-confirm mo muna yan, at sa kung na-confirm na yan, no, na pag-aralan ng korte, na bigyan ng due process, no? So, bago yan, i-implement dito sa Pilipinas. Si General Torres, sinortcut lahat Parang ginawang Bible yung natanggap niya na information and implemented it right away. Pati yung Miranda rights, mali din yun. Kulang yung mga recitations niya because he is not only enforcing a local warrant, no? He is allegedly enforcing an international warrant which followed international law. Attorney, eto lang, nabanggit niyo po yung Article 59. Meron po ako napakinggan kanina, isang din pa nga yun, di ko na lang papangalanan. Sabi niya hindi na daw applicable yung Article 59 since we are no longer part of the ICC. Kaya lang, tulad din nga po nung sinabi ko, yung pong, di ba dapat po yung Article 7 hindi na rin na-apply. Ano ho ba ang masasabi niyo sa mga taong, mga abogado
na nagsasabing hindi applicable yung Article 59. No, I still respect their opinion. Kaibigan ko yan, kasama ko yung Dean, no? Ganito lang po, para maintindihan ng mga tao. Meron sila daw arrest warrant pursuant to the Rome Statute under the, batas ng Rome Statute. Kung mag-avail ka ng rights ngayon ng pursuant to the Rome Statute, hindi na applicable? Kabalbalan naman yan. At saka, ganito po, ipabasa lang sa kanila ulit yung Section 2 ng Article 59. Kasi doon sa Article 59 Section 2, ang custodial state has the obligation to bring the accused to the competent judicial authority. I-remind lang natin sa kanila, ano bang definition ng custodial state? No? Pursuant to ICRC-ICC Section 1 thereof, it states, no, ICRC-ICC Agreement, Section 1, defines what is a custodial state, and it has been defined as a state in which a person under a warrant of arrest issued by the International Criminal Court is detained while awaiting transfer to the seat of the ICC. In effect, it is a country that has actual physical custody over an arrested person pursuant to an ICC warrant, regardless of whether or not it is a state party or not. So, regardless on whether or not we are a state party, you are obligated to bring him to the competent judicial authority. Kaya nga yung form nga nila, may form na pinapa-fill up. Nakalagay nga doon na anong tawag nito, na whether he was delivered to a competent judicial authority. Alam mo ba anong nakalagay doon? I do not know. Ang nakalagay doon sa taga-ICC na nag-fill up noon. So it shows that it is really a legal requirement whether he was arrested in a state party or not. Anong proof ko? Bemba ruling. Bemba ruling, that is also a court decision by the ICC, no? Congolisia, okay? Tapos, nadakip siya sa Belgium, Brussels, Belgium. Anong ginawa ni Bemba? Alam mo, dinala siya kagad, nag-file siya ng petisyon doon sa, sa Brussels Court of Appeals. Okay? So, even if the Brussels Court of Appeals, your rights were respected anyway, the warrant really appertains to you, but the fact remains that Bemba was given the right to go to the Brussels Court of Appeals even if he was not a citizen of Brussels, and regardless as to whether or not Belgium was a state party or not. Now, isa pang has there been an instance where there is an ICC warrant yet a local court disregarded the ICC warrant? Meron. El Masri case, no? That is a case in Rome, Italy, where El Masri, no, went to a local court in Madrid, in Italy, no, in Rome, no. And what did the Rome court decide? It decided na the rights of the accused were not respected, and we decided instead of surrendering him to you, we will deport him. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun that there is that rule, due process, right? Matagal na masyado yan na concept. It started even with the Greeks and the Romans, di ba? The Themistocles, the immortal cry of Themistocles to Alcibiades, strike, but hear me first, no? So, pwede ka mag-strike, pero kailangan pakinggan mo ako. So, kailangan sana, dinala yun siya sa nearest court. Hindi dinala. So, there was a clear violation of the human rights of President Rodrigo Duterte, and there may be, no, mahirap lang talaga mag-comment kasi hindi ako official counsel pa sa ICC, no, and I respect yung lawyer po natin doon, no? Pero pwedeng sabihin na this can probably be used there. Attorney, kaya lang meron doon sa unang hearing, 'di ba po, nagkomento po si CES. Nagkomento po siya at sinabi niyang it was an abduction or kidnapping. Pero parang hindi ho ata siya pinansin nung judge ng ICC. Napanood niyo po 'yon, sir? Ganito kasi, meron kasing time nun. It can be raised during the confirmation proceedings. Okay? So hindi pa time ito? Initial appearance. Okay. Pero may basis din actually si ES doon. Kasi if you will read the ruling in Prosecutor versus Dragan Nikolic, this is an ICTY case. There was
an implication there that you should raise it at the very first instance. Dapat. So, kung basihan mo yung Dragan Nikolic case in the ICTY, kailangan kung yung acquisition over the jurisdiction of your person is defective, you should raise it in the first instance. Kaya siguro, geniusly, ginawa yun ni Executive Secretary Medialdea para during the confirmation hearing, which is supposedly the time by which you have to raise those matters, no? He can say that I even raised this matter during the initial appearance. Kasi po, Okay? pinalalabas po nung iba na parang hindi siya pinansin. Dinedma, oo. Dinedma daw Hindi. siya ng ICC. Hindi. Sa rules lang kasi ng ICC, dapat erase yun doon sa confirmation proceedings. Pero may basihanan din si ES doon kasi sa ICTY case nga, Dragan Nikolic, kailangan kung may question ka over the jurisdiction over your person, no? Pursuant to that South African case likewise, cited, which was decided likewise, na kung illegal yung pagkadakip mo, kailangan erase mo kaagad yan. Yun siguro ang naging rason bakit sinabi at nagmanifest kaagad si ES Medialdea. Sa akin yun, kung ako nun, genius yun na move. And kung ako yun, palabian pa to na ako. Kung sa Bisaya yan. I would have cited prosecutor versus Dragan Nikolic. I would have cited also the South African case, no, where if there is defect in the process, no, in the arrest, kung kinidnap ka, kung may extraordinary rendition na nangyari, dapat erase mo yan at the very first